So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang antigas mga minamahal ng pagmumuka ni Vice President Sara Duterte. Kamo ang kapal talaga ng muka, sobra. Mantakin nyo yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, Lunes hanggang Biyernes, may trabaho, kahit nga Sabado may trabaho Pagka Lunes, automatic yan, yung mga Pilipino talagang naghahanda sa trabaho kasi ang Linggo, syempre araw yun ng pagpapahinga. Automatic pag Lunes, may trabaho. Tapos itong ating OVP, yung Office of the Vice President, mismong Vice Presidente, ay pinapaswelduhan ng taong bayan. Tapos Lunes na Lunes, hindi nagtatrabaho, ang tigas ng muka. Nasa vacation. Talaga nga naman kapag walang utak, mga minamahal, umiiwas, no? Umiiwas pusoy kasi alam niyang wala naman siyang maisasagot kung saan niya ginasta yung pera, kung saan papunta yung perang hinihingi niya. Wala siyang masagot sa 2023-2024 budget niya. Hindi niya alam kung saan ginasta, saan napunta. Tapos hindi niya din kayang i-defend yung 2025 budget niya, kung kaya't ang ginawa niya, hindi sumipot sa plenary debates. Tapos alam niyo kung ano yung nangyari? Ito. Sabi dito, Sara skips House plenary debate on OVP budget. Saan nagtungo si Sara? Reportedly spends weekend and Calaguas Island. Tindi ng ano natin, ng ating OVP. Ang tindi. Grabe, no? Yan ba yung gusto niyong maging presidente? Kumbaga, meron naman siya mga minamahal na iniwan na sulat. Actually, ito yun, meron siyang iniwang sulat. Ang sabi dito, the Office of the Vice President acknowledged the receipt of your letter or even date requesting a meeting discuss the proposed budget of this office of the fiscal year 2025. As communicated to the Speaker of the House Representative and the Chair of the Committee on Appropriation, the OVP has duly submit all mga minamahal, all the required documents to the committee pertaining to its budget request for the upcoming year. Furthermore, a comprehensive overview of our proposal was presented during my presentation on August 27, 2024. Putang ina, noong August 27, mga minamahal, nanggago ka nga lang sa budget hearing Wala ka nga sinabing ano doon hindi nga namin nakita kung paano mo dinefend yung budget mo, di ba? Kung paano mo ginasta yung 2023-2024 budget mo. Wala ka nga ano doon pag-defend doon, nanggago ka lang Ano yung ginawa niya noong August 27, mga minamahal? Diba? Inaway si Senator Risa Ontiveros. Tapos yung sumunod na budget hearing, inaway si Franz Castro. Tapos yung sumunod ulit, mga minamahal, na tawag dito, budget hearing, ang ginawa mo, hindi, parte to ng demolition sa akin, kina-character assassinate nila ako. Diba? Kasi may plano silang i-impeach ako. Diba? Ganon yung ginawa mo. Kailan pa Diyos ko naman si Sara Duterte. Yung isang kaibigan nga na 10 million na ikaw yung author, hindi mo nga may paliwanag ng maayos. Nag-submit siya, mga minamahal. Ang ibig niyang sabihin, sa layman's term, nag-submit na ako. Nandyan na lahat. Tingnan nyo na lang. Huwag nyo na akong gambalain. Nandyan na sinubmit ko na. Bahala na kayo dyan. Pinapaubaya ko na yan sa inyo. Nasa inyo na yan kung paano nyo yan intindihin. Ganon. Ay, ang galing ng ating OVP, mga minamahal. Talaga nga namang, grabe. Grabe, ikaw talaga yung muubos sa kaban ng bayan nang walang kahirap-hirap. Habang yung mamamayang Pilipino, hirap na hirap magbayad ng buwis, ikaw, lumulustay ka lang ng pera ng taong bayan. Ang galing ng ating OVP, mga minamahal. So ngayon, basahin natin, back to tayo, sa kanyang pagtakas sa House Plenary. The Vice President Sara skipped the House plenary debate on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President or OVP scheduled Monday, September 23, 2024. Ngayon yun, mga minamahal, kaya nga ako naiinis at nagagalit kasi napakawalang kwentang public servant. Mantakin nyo, Lunes na Lunes, nasa vacation pa, habang yung ibang mga manggagawang trabahador na mamamayang Pilipino, Lunes hanggang Sabado nga, minsan nga Linggo may trabaho. Tapos ikaw, after mo makipagsipsipan doon kay Leni Robredo, nagmukmuk ka ditong bratinela ka sa Calugas Island.
Ang haba ng vacation mo, Madam VP. Di ka mo man lang nahiya doon? O, pera ba ng taong bayan yung ginamit mo for vacation? I mean, pera na naman ba ng taong bayan yung ginamit mo for vacation? Kakahiya ka talaga, VP. Diyos ko naman. In a letter dated September 11, Duterte informed OVP budget sponsored by Lanao del Sur, First District Representative Zia Alonto Adyong, that she was leaving the deliberation of the OVP budget proposal entirely to the discretion of the House of Representatives. Itong si Adyong mga minamahal, siya yung gumawa ng budget noon ni Sara Duterte. Ang ginawa niya, iniwan niya si Adyong sa ere. Ang angas talaga ni Sara. Sana all. At saka mga minamahal, balita ko pinapatawag lahat eh. Yung mga main sa satellite offices niya, yung mga tauhan niya, pinapatawag para malaman kung ano nga pa talaga yung real issue dito. Sa pagkakaalam ko mga minamahal, pinapatawag eh. Pinapatawag para mapagtanto at mapag-alaman kung saan nga ba talaga napunta yung pera ng taong bayan. Anyway, Duterte reportedly spent the weekend with friends on Calugas Island, Camarines Norte, after visiting former Vice President Leni Robredo at her home in Naga City. During the Peña Francia Festival, she was in Calaguas Island from September 21 to 22 and departed on September 23. #Bantay Budget 2025. Angas ng VP, no? Habang nagkakagulo sa budget mo, ikaw wala kang pakialam. Galing, no? Kamu kasi mga minamahal, sa madaling sabi, hindi naman talaga yan kayang i-defend ni Sara Duterte yung budget niya. Honest mga minamahal, na lang tayo, on point tayo. Hindi niya kayang umattend, kaya ang ginawa niya, hindi niya kayang sagutin, kaya ang ginawa niya, hindi na lang siya umattend. Hindi siya umattend kasi hindi niya kayang i-justify kung saan niya ginamit ang pondo. At kung sakaling umattend man siya mga minamahal, uutal-utal din yun magsalita at mahilig mag-divert sa ibang issue. Dinadivert sa ibang issue, yung issue mo, binubutlat-lat niya, yung issue ni ganyan, binubulatlat niya, nagda-divert siya. Tapos delaying tactics din ang ginagawa ni Sara Duterte. Kasi sino si Sara Duterte kung wala yung mga nagko-coach sa kanya? 'Di ba? Every time na merong yung question na impromptu, yung biglaan, hindi niya kayang sumagot mga minamahal. 'Di ba? Kung kaya't yung mga nagiging sagot ni Sara Duterte kapag yung impromptu na tanong, yung biglaan lang, baliko yung kanyang sagot. Hindi mo maintindihan, hindi mo makuha kung ano yung punto. Hindi katulad sa ating presidente, stick yung kanyang points. May sense. Itong si Sara pag sumagot, nonsense. As always naman, mga minamahal. So, I think, dapat tumaano na to ma-impeach na to. Kasi yung ginagawa niya talaga, mga minamahal, sa totoo lang, betrayal of public trust. Simple lang naman Saan ginastos yung 73 million na nung budget mo nung 2023 at 2024 sa 125 million confidential funds? Saan ginastos? Hindi niya nasagot. Kaya I think dapat i-abolish din yung confidential funds ni Sara Duterte. At there's more, mga minamahal. 237 million ginastos sa loob lamang ng 7 months. Maangas talaga ang ating Vice Presidente. Nakalagay dito sa balita, state auditors have unearthed, tama ba? Unearthed a questionable disbursement of 237 million within just 7 months by the Office of the Vice President or OVP. So kung noon may 125 million spent in 11 days, meron ding 237 million spent in 7 months. Pero mas malala naman yung 125 million confidential funds within 11 days. Ang angas. Dapat yung confidential funds ng OVP ina-abolish. Bigyan lang siya ng sapat na pondo. Pero kung manghihingi ng confidential funds, wag. Kasi diyan nag-aano mga minamahal, kaya nauubusan yung pera ng yung pera ng Pilipinas dahil sa mga confidential funds na yan. Na hindi naman natin malaman kung confidential nga ba yung pinaggastahan nila. Kagaya ng sabi ni Sara Duterte, confidential funds ginastos sa transportation, ginastos sa tree planting. Bakit? Yung tree planting, confidential funds ba yun? Yung transpo, confidential funds ba yun? Sagad-sagad na yung panggagago nila sa Pilipinas, no?
Ewan ko ba dito, na-jud something sa kanila mga brains. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.